Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi pa pwede ba mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin? Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Ikaw sasagot pa talaga tong si Tuesday. Sasagot pa talaga, ihirit pa talaga eh. Ihirit pa, tama naman. Saludo, ang corona pinapasa ko na dito kay Tuesday. Tuesday. From Eden Santos. Hindi naman siya doktor, ma'am, bangag siya. Reporter ho ng DCWB at itong si Auntie Claire nagkainitan. Huwag ka makipagtalo sa hindi mo naman kaisip, ika nga. Normal ba yan si Auntie Claire? Ano, hindi lang presidente si Marcos Jr. ngayon, doktor na rin siya. Siya makakapagpaliwanag kung ano nararamdaman niya. Kung di kaya siya kumonsulta sa doktor, alam niya anong tawag sa kondisyon niya. Ibang klase talaga. Yung mga tao ho talaga dyan sa Malacanang, malamang sa malamang, karamihan dyan puro may saltik na. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, pahiya ho itong si Auntie Claire sa reporter ng DCWB na kung saan pinagpipilitan itong si Auntie Claire na kesyo ang nakakaalam daw sa nararamdaman ni Marcos Jr. at ang kanyang kondisyon, mismong siya. Anak ng Petrang Garapata, paano ba niya nalaman na may sakit siya? Di ba sumakitan siya niya? Kagyat ba alam niya na diverticulitis ang sakit niya? Hindi. Kumonsulta siya sa doktor. Yung yung mga teknikalidad ng sakit na yan, ang makakapagpaliwanag, pawang mga doktor lang. Kung may saltik sa utak o di naman ho kaya, addict yung na-diagnose niya may ganyang sakit at sinabi niya na ako, alam ko kung ano nararamdaman ko, alam ko kung ano sakit ko. Malamang sa malamang, yung magiging tagapagsalita niya, yan din ang sasabihin sa media. Hayon na nga mga kababayan, umpisano natin ang ating talakayan dito kay Ralph Recto. Pinagpahinga daw niya itong si Marcos Jr. Kaugnay nga doon sa napakalaking balita na lumabas kamakailan at mapahanggang sa ngayon, hinahanap ng ating mga kababayan itong bangag na presidente pero hindi ho natin siya mahagilap. Ito, makibalita ho tayo dito kay Ralph Recto. Pero bago ho yan pala mga kababayan, nakikita nyo naman, para dito kay Speaker Boy GD, hinay-hinay ho kayo sa pagpapapray over. Baka ang pinagpipray sa inyo ng mga ano na yan, yung mga paret pastor na yan, sabihin nila nawa, Speaker Boy GD, ang program appropriation at ang maintenance and other operating expenses ng House of Representatives lalong lumaki. Di ba, mag-ingat ka kasi ganyan ang pinanalangin nila kay Martin Romualdez. At sa biyaya ng mga magnanakaw at kurakot, naisa katuparan naman yun. Hinay-hinay ka, Bojidi, baka ma-corner ka ng mga nakapaligid sa inyan, mga congressman na yan, baka nakapikit-pikit kayo na ganyan, iba pala pinapanalangin ng mga unggoy na yan. Eto, resurrecta ho tayo dito kay Rekta ho tayo dito kay Ralph Recto. Pambira talaga tong si Benny Abante. May pasigaw-sigaw pa na repent-repent. Anak na to ka. Kasi nga di naman siya nanalo. Repent-repent na lalaban. Ito, Ralph Recto ho tayo. Makibalita ho tayo sa lagay nitong si Bangag. Yes, the president was not able to attend today. Well, it's only natural for the doctors to tell you to take a week rest. You know, last year Teka lang, Ralph. Ba't alam pa ng mga doktor na yan kay Marcos Jr. Katawan niya yan? Bakit hindi nyo siya pinapasok? Di ba? Kasi tinatanong nitong reporter, itong si Auntie Claire, di ba? Tinatanong ho niya kung bakit wala pa si Marcos Jr. Na mas maigi na imbis na ikaw, Auntie Claire, ang magsabi sa sitwasyon ng presidente, kagaya na lamang pagka meron tayong mga papalapit na bagyo o nananalanta ang bagyo, sino pinapatawag natin? Ang Pag-asa. Siya ang magbibigay ng update kung anong kalagayan ng ating weather, di ba? Pag usaping flood control, sino pinapatawag? DPWH. Anak ng tokwa. Doktor ka ba, Auntie Claire? Nabuang na. Di ba? Dapat pinatawag mo dyan si Herbosa.
yung finding sa sitwasyon ni Marcos Jr., pinabasa nyo sa kanya at pina-explican nyo sa mga reporter dyan, hindi ikaw yung nagbibida-bida. Mantakin mo itong si Ralph Recto. Sinabi daw ng mga doktor nitong si Bangag, wag muna, magpahinga muna siya. Sana lubos-lubusin na niya pagpapahinga. Lubos-lubusin na niya pagpapahinga niya. Pambira, okay lang naman sa amin. Wala problema, pahinga na siya. Pahinga siya hanggat gusto niya. I also had diverticulitis. I had it twice, December of 24 and January of 2025. Masakit yun. And I was... Nagkaganon ka na pala. Langya ka, may pusa ka siguro, magbuhay ka. Langya ka, Ralph Recto, na merwisyo ka pa. Kinuha mo pa yung pondo ng PhilHealth, binentagin to, kung ano-ano kabuktutan ginawa mo sa bansang Pilipinas. Di ka pa nagpahinga nung nagka-diverticulitis ka. Alam mo na, siguro talagang ano yan, talagang ang tawag dito, talagang side effect yan ng diverticulitis. Ang side effect kay Marcos Jr., dinadivert niya usapan. Ikaw naman, dinivert mo yung pondo ng PhilHealth. Imbis na ilagay doon sa mga programa, kinuha nyo, pinantayo nyo ng mga kalsada. Si Raulo. Ibang klase talaga to si Ralph Recto. Pag nakikita ko to, nangungusumi ako eh. Hoy, punta ka daw doon sa commission on appointment. Pambihira ka, nakaupo ka dyan sa pwesto na yan. Hindi ka pa pala dumaan sa commission on appointment. Lang yan to. I had downtime of a week for each episode of that time. Pero anong So now latest, I'm fully recovered and I think in the next few weeks the president will be fully recovered. anong advice sa kanya, yung latest advice sa kanya ng Dr. Ius? Konti pahinga lang. Just like any other normal individual. Wala mo ng public I'm sure pag kayo engagement. pumunta sa doktor at masakitan sa inyo, sasabihin sa inyo, mag-rest din kayo ng 1 week. Wala mo Mag-rest. Sabi mo kay Marcos Jr., mag-rest na siya forever. Wala nang... Okay lang. Nandiyan pa ba yung refrigerator ng tatay? Hindi, yung ginagamit nilang lalagyan ng pagkain dati, mga ano kayo, mga green-minded kayo. Yung refrigerator ng tatay niya, yung nasirang Marcos. Yung rep nila dati sa Malacanang. Gamitin niya yun. Pwede na yun sa kanya. Ganyan. ng public engagement, Ius. I think meron pa rin siya. If I'm not mistaken, yeah. Yes, later sa dawning of Frank Hernandez, si President ng Pagdili. Supposed to be, but I'm not sure kung matutuloy yun. But there's nothing to worry about. Nothing to worry about. Thank you. Okay, thank you. Kung hindi matuloy yun, it has nothing to do with the president's health. It is only, but I think it's ready for that. If at all, baka meron pang konting gusot between the General Torre or something to that effect. Pero yes, sabi ng doktor niya, sabi rin naman ni Jose Castro, ang hinay-hinay ang presidente at nagpahinga. Yeah, precisely. Pero apparently, tuloy-tuloy pa rin yung Tuloy-tuloy pa private rin. meetings pa rin. There are everyday Private meetings. Ano private meetings? Kung private meetings dapat sana, ano na yan? Pagsalitain nyo na rin, yarin lamang. Ang dami nyo namang kaartehan. Ito talagang si Ralph Recto. Ano nyo, ilabas nyo si Marcos Jr. Proof of life ang kailangan ngayon na sambayan ng Pilipino. Kailangan namin ngayon. private meetings and he's taking time out now to sign all documents. Yes, napag-uusapan din yung anti-dynasty bill. Ang sabi ng COMELEC, kinakailangan maipasa yun bago yung filing of candidacy ng 2027. Yes, So, anong of gagawin course. natin doon? Well, pinag-aaralan ngayon yan ng both House, Senate at ng Office of the President. So tingnan natin. Para sa mga kababayan natin yung Ralph Recto na yan, huwag niyong iboto yan. Kung sakaling pumustura yan ng pagka-senador sa 2028, huwag niyong iboto yan. Anak ng toko, pero wisyo sa sambayan ng Pilipino yan. Basta apelido, Recto, Pangilinan, kasalanan ni George Garcia yan. Rekta po tayo kay Auntie Claire kung ano na nga ba sitwasyon nitong si Marcos Jr. Yung rep, nandyan pa ba yung rep? Yung rep ni Marcos Sr. Nung nasa Malacanang pa sila, lalagyan ng prutas. Yun ang tinutukoy ko, ha? Hindi yung lalagyan. Mga bastos. Nga kayo. Pero priority yan. Parekta po tayo kay Auntie Claire. Good. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
Unang tanong po Best. mula kay Maris Umali, GMA7. Yun, Maris Umali. Good morning, Yusek. Ma'am, regarding the issue on the House Justice Panel's plan to invite President Bongbong Marcos as a respondent to Kakapasok lang nito. Nagpakita na ho ang ating bangag na presidente. Nagpakita na ho, hindi na niya ho kinayan. Ang daming nananalangin na sana matuluyan na siya. Hindi tayo kasali dyan. Hindi natin pinapanalangin yan, ha? Yung mga bad dyan sa comment section, pinapanalangin nila na matuluyan na si Marcos Jr. pero tayo hindi. Ito game. Oh. Gusto ko na rin po ang kamustahin. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. At saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero nangayayat ka, Brad. Nangayayat ka, ha? Tuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo na yan kung talagang sinasaksakan mo ng napakaraming pulburon katawan mo. Tuloy-tuloy mo lang yan, ha? Walang problema sa amin yan. Good luck. Pero okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes. With most of the cabinet. hearings. So, I'm back in pero Parang AI ho ata to. AI to. AI ho itong mga kababayan. Parang hindi si Marcos Jr. nung nagsasalita. Parang diskumpiyado ho ata tayo dito. Si Marcos Jr. ba talaga to? medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko. Kasi sinasabi nila, wag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pagantayin lahat ng mga nangyayari. So, tinuloy ko na lang. And tomorrow, I have some meetings in the office. And tuloy-tuloy na. Pero sir, nabanggit sa akin ni Sec Dave, meron daw kayo napaniginipan. No. Parang may namimiss yata kayong food. Dahil, ang ano pa rito, kailangan for a few days, hindi ka pwedeng kumain ng solid food para matanggalan ng stress yung bituka mo. Kain So, ka! puro- Kain ka na matigas! O kaya papasok ka naman. Uy, napanood ko yung ano ni Dean Chase. Anak ng tokwa, tubig. Tubig ibig sabihin, water. On the impeachment Sorry. Sabaw lang ako. Kaya nanaginip ako ng isang gabi. Sabi ko sa doktor, pwede na ba ako kumain ng kung ano-ano? Kasi nanaginip ako, nakakain ako ng steak. Yun lang ang iniisip ko. Pero hindi pa pwede. Hindi pa, ngayon pwede na. Pwede Ngayon na. Pwede na. Ayan. Oo. Good news na yan. Kumain ako ng hamburger. Ay na. But anyway, sir, namimiss na kayo na ibang mga taga-media. Sabi nila, ba't hindi nakarating si Pangulo sa awards rights, Hindi siya namimiss. Malaking balita kasi pagka natuluyan yung addict na yan. Napakalaking balita noon, pati mga international community sa tingin ko magpapalakpakan, especially yung mga taga Southeast Asia. Magpapalakpakan, anak ng tokwa, wala nang nagpapakaaso sa Amerika na presidente ng Pilipinas eh. Di ba kahit pa paano yung problema dito sa Southeast Asia hindi na nagpapagamit ang Pilipinas doon sa mga naratibo ng mga kano. Kaya malamang sa malamang ikatuwa pa ng mga karatig bansa natin, mga media, mga Pilipino, kung sakaling matuluyan itong bangag na to. Pero tayo hindi maganda yon. Kung matuluyan siya dyan sa diverticulitis na yan, pagkatapos ng surgery, nagbida-bida siya, dumugo yan, bahala ka. Kasalanan mo na yan, hindi ka naman pala pinapatay o tumayo ka. Baka iniisip mo yung pagsinghot mo. Iniisip mo yung white powdery substance, di mo mapigilan. Nasa hospital ka na, yun pa nasa utak mo. Di ba? Bangag eh. ng mga outstanding government Pangamo, nagre-record si Auntie Claire. Pangamo ha? workers. Oo nga. Hindi ako nakarating dahil meron pa akong gagawin. Pinapunta ako sa, nagkonsulta na nandito yung mga doktor. Nagkonsulta sila para tignan na talagang maayos. Kasi nga nagre-reklamo sila na dapat magpahinga ako. Sabi ko, hindi. Gawain niya ng mga siraulong bangag. Pinapapahinga ka dahil sa sobrang inahanap siguro ng katawan mo yung pagpupulburon mo. Di mo maiwasan at kailangan tumayo ka. Kailangan makasinghot ka, di ba? Baka hinahanap nito yung breakfast buffet dyan sa Malacanang. Yung almusal, chongke tinitira, di ba? Mahirap na. Hindi galing sa atin yan. Galing yun sa kapatid mo, manggagamit na si Amy Marcos, ha? Marcos Jr. complaint. Sorry, mamaya ulitin na lang natin to si Maris Umali. Tapusin lang natin to si Bangag. Hindi ako pwedeng magpahinga. Hindi ako kasama dyan sa, hindi ako kasama dyan sa mga pahinga.
Wag mo sana. Maraming salamat sa lahat ng... Di ba? Partida. Ekonomiya natin sa kriminalidad, napakataas. RPG ginagamit pag kami dinidispatcha. Kaliwat kanan ng kriminalidad, pagkalat ng illegal na droga, pagsadsad ng value ng piso. Di ba? Partida, nagtatrabaho pa sa lagay na yan. Isipin nyo na lang ho pagka hindi na nagtrabaho yung bangag na yan. Nagtatrabaho, sa lagay na yan, nagtatrabaho pa si Marcos Jr. ha? Anak ng toka, puro kabalbalan ang nangyayari sa Pilipinas. Ang binibida niya, pagtatrabaho niya, saan? Kailan? Paano? Ba't ganito nangyayari sa Pilipinas kung nagtatrabaho kang walang yaka? Lahat ng tao na that have been concerned about my health at maraming nagpadala ng mga mensahe. Anong concern? Ang concern lang dyan, si John Vic Remulla, Boying Remulla, Eduardo Año, Gibo Teodoro, especially Auntie Claire. Very concerned yan sa iyong kalagayan, Mr. Bangag. Sino pa? Lisa Araneta Marcos, yung kapatid ni Lisa Araneta Marcos, Martin Romualdez, at lahat ng mga kaibigan nyo dyan sa House of Representatives. Yun yung mga concern sa'yo. Maliban doon, sambayan ng Pilipino, anak ng toka, ang wish nila noong Pasko. Huwag ko na sabihin kasi ang pangit pakinggan eh. Di ba? Kung pwede ka lang na... Nandiyan pa ba yung rep ng tatay nito? Nandiyan pa ba yun? Yung ginagamit nila sa Malacanang paglagyan ng pagkain. Nandiyan pa ba? Gamitin mo yun, Marcos Jr. Sa tatay mo naman yun. Wala namang ibang gumamit nun. Sa opisina niya lang ata yun. Kaulo ka, BH ha? Gumaling ka na kagad. Sabi ko, nagpapasalamat ako sa kanila. Thank you for Pero your in fairness ha, nangayayat ka. Nangayayat. Hindi halatang stress ka. Ngayong mga panahon na to, Mr. Bangag. Hindi halatang stress ka. concern. But like I said, I got the best the best possible medical care that you can have. And that's why Ang hirap ho nito mga kababayan, pagkatapos nagpulburon nito, nagkasakit, tayo pa magpapagamot, anak ng tokwa. Umalis ka na dyan sa Malacanang, anak ng Petrang Garapata, Marcos Jr. Perwisyo ka sa sambayan ng Pilipino. Di ba nagpulburon ka? Kung ano-ano pinagkakain nyo dyan. Ngayon nagka-diverticulitis ka, ngayon nagkasakit ka, pera na sambayan ng Pilipino ang magpapagamot sa'yo. Hinayabang mo pa na nasa'yo ang the best healthcare ngayong mga panahon. Natural. Lahat ng doktor, lahat ng afford mo kasi ano ba naman, yung perang ginagamit mo hindi naman sa'yo, kaya lahat ng doktor dyan sa St. Luke, si Harmo, wala nang problema. Iyayabang mo pa sa amin yan, di mo naman perang ginagamit mo. Ang kapal ng mukha mo, Bangag. Ulitin mo natin itong kay Maris Ubali. Good morning, Yusek. Ma'am, regarding the issue on the House Justice Panel's plan to invite President Bongbong Marcos as a respondent to the hearings on the impeachment complaint, how does the palace view this? Do you see this as something consistent with the Constitution and the established impeachment precedents? Tignan po natin, tignan po na ang trabaho po muna ng House of Representatives kung patungkol po sa sufficiency in form and substance na nasabing mga complaints or rather impeachment complaints at hintayin lamang po natin kung magkakaroon at magbibigay po sila ng invitation sa ating Pangulo. So, if ever formally invited and if you see that it actually meets the standards and formally invited, will the President personally respond or participate in any way? Depende po yan sa magiging legal team po ng Pangulo kapag kinakailangan na po. Alright, thank you, ma'am. Next question po, Katrina Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, confirm lang po namin first if yung data na binigay nyo kahapon with regard to the unemployment and underemployment rate is the year-end data for 2025 or is it just for December 2025? Year on year. Year-on-year November, year-on-year December? November, sa akin pagkakaalam. So, ma'am, pag kinompare po natin sa November 2024 at saka November 2025, which, ma'am, sorry, check ko lang po yung data. Yung nilabas po kasi ng PSA, November 2025 is 4.4. Ang data niyo po na binigay kahapon is 4.7. Hindi po siya magkatugma ng November. So, is it December? Fake news. Fake news na naman si Ate Claire. Anong aasahan mo dyan, ate? Pagkakausap nyo dyan,
nagbibigay ng mga datos, nagbibigay ng mga mga impormasyon, nanggaling kay Auntie Claire, wala kayong aasahan dyan kasi puro fake news lang alam niyan. Number or average? Ang detalye po na yan, patungkol dyan, ay hindi po sa akin na ibigay. Yan lang po inireport ko sa inyo kahapon, yan lang po ang ibinigay sa atin mula sa meeting sa EDC. Sige po. Ma'am, regardless kung year-on-year November or average year-on-year 2024 to 2025 yung comparison, tumaas pa rin po yung rate ng unemployment sa Pilipinas based dun sa data na binigay kahapon na ni-raise doon sa economic meeting ng Pangulo sa Malacanang. To what do you attribute the worsening unemployment situation in the Philippines? Hindi totoo yan. Hindi totoo yan, ate. Fake news naman yan. Ang mababang rate ng employment sa Pilipinas, hindi totoo yan. Lahat ng walang trabaho ngayon sa panahon na to, ginawa nilang troll dyan sa mga... Kaya ano yan? Ang tawag dito, hindi ako naniniwala diyan na yung employment rate natin bumaba. Siguro, pero malamang sa malamang inabsorb lahat yan na Malacanang, yung mga kababayan nating walang trabaho. Ginawa nilang trolls para i-like yung mga live at mga post nitong si Auntie Claire. Katulad nating mga na-report noon, marami pa rin po naman ng mga kababayan natin ang nabibigyan ng trabaho dahil sa pagsusumikap na rin po ng DOLE at ng ibang ahensya ng pamahalaan. Ang mga resulta pong yan ay maa-attribute po natin kung may pagbabaman po sa employment rate. Ito po ang sinabi po at akin na pong babanggitin at babasahin. The increase in the unemployment and underemployment rates in 2025 was driven by a combination of weather-related disruptions, sector-specific employment losses, and a rise in labor force participation that Dahil daw sa weather-related interruption. Si Raulo ka ba? Sabihin nyo, wala nang gustong pumasok na mamumunan dito, kaya wala nang makita ang trabaho ang ating mga kababayan, Auntie Claire. Huwag nyo nang paikot-ikutin ng sambayan ng Pilipino. Huwag nyo na kaming i-sugar talk. Huwag nyo na kaming i-sweet talk. Ang sigurado dito, walang mga mamumuhunan gustong pumasok sa bansa na to dahil meron tayong bangag na presidente. Yun ang realidad. Walang statistic na makakatalo doon sa argumento na yon. Walang investor na gustong pumasok dito dahil napakakurakot ng administrasyon nitong si Bangag. Auntie Claire, naiintindihan mo? Wala nang gusto mamuhunan dito kasi hindi pa sila nag-uumpisa. Dapat nag-SOP na sila sa mga tauhan nitong si Bangag. temporarily outpace the economy's capacity to generate sufficient employment. At the same time, typhoons and adverse weather events in the second half of 2025 disrupted economic activity, reduced operating hours, and led to temporary closures in Sinungaling talaga nitong si Auntie Claire. Bakit hindi nyo masabi na dahil doon sa issue ng mga maanumalyang flood control kaya walang makitang trabaho ang ating mga kababayan kasi wala nang mamumuhunan na gustong pumasok sa Pilipinas. Sinungaling mo talaga, Auntie. Klase ka. several localities, contributing to job losses and fewer working hours, especially in vulnerable sectors. Basahin ko na rin po ito para po baka matugunan yung inyong katanungan kanina. On annual basis, the unemployment rate rose to 4.2% in in 2025, January to November 2025, from 3.8% in 2024, while the underemployment rate increased to 12.3% from 11.9%, indicating softer labor market conditions year on year. The increase, yun po, yun ang naaayon sa kanilang napag-usapan. Anong sectors po yung pinaka naapektuhan ng unemployment numbers? Okay, according to the report, underemployment, while improving toward the latter part of 2025, remained a concern as a significant share of workers were absorbed in part-time, seasonal, or informal jobs, reflecting job quality issues and skills mismatches. The sectors hardest hit were largely those most exposed to demand fluctuations and mobility disruptions, like accommodation and food service activities, and wholesale and retail trade, and faced
weaker demand conditions, supply chain disruptions, and climate-related shocks, and other activities like manufacturing and agriculture and fishing. Ma'am, last question from my end. What is the administration doing to address contractions in the construction sector, considering the flood control investigations in place, as well as reports of tourism woes in areas where there should be high tourism employment, but there seems to be some dwindling of some sorts because Filipinos are now traveling abroad, citing higher or more expensive costs when traveling within the Philippines? Ang gusto naman po ng Pangulo ay paangatin pa rin ang ekonomiya natin. Yun po ang target, katulad ng binanggit po natin kahapon. So lahat po na maaaring gawin ng ating mga ahensya para mas makapagbigay pa po ng trabaho sa ating mga kababayan, mapaigting ang turismo sa Pilipinas, yan po ang bilin ng ating Pangulo. Next question po, Christian Yusores, DZMM. Good morning, Yusek. The President skipped the event earlier this morning here in Malacanang, and Executive Secretary Ralph Recto mentioned na in-advise po ng doctors na magpahinga po muna si Pangulo for a week. Can you provide us po kung ano po yung specific improvements sa kalusugan ng Pangulo based on the notes of his medical team? Ngayon po, umatin po siya sa oath-taking po ni General Natatis Jr. Kaya masasabi po natin na gumaganda, umiigi, umaayos po ang kalusugan ng Pangulo. Matapos po siyang ma-diagnose ng doktor patungkol sa diverticulitis. Wala po ba siyang na-mention kung nakakaramdam po ulit siya ng mga pain or any pananakit sa katawan? Sa akin, personally po, wala po. One last. Hindi kabit ni Marcos Jr. yan si Auntie Claire, ha? Hindi niya kabit yan para malaman niya na, para sabihin niya na bago sila matulog. Masakit pa yung tiyan ko. Nauutot ko. Lang ma'am, may kumalat din po kasi na message yesterday to some reporters saying the President's acute diverticulitis has deteriorated severely due to drug use. Nagkaroon din umano ng cyst and showed clear sign of perforation which could lead to a life-threatening complication if not addressed immediately. How true is this, ma'am? Anong source natin yan? May mga survivor lang po, ma'am, may mga naka-receive po sa iba sa amin from a unknown number. Kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Last na lang, ma'am. Can we expect the President po na umattend ng mga activities outside the palace this week or next week? Sa ngayon po, hindi po natin masasabi. At ang sabi nga po ni A.S. Ralph Recto ay pinapa-relax muna ang ating Pangulo. Pero sabi po natin, umattend po siya ng activity ngayon, nakakapagkaroon po siya ng private meetings. So, umiigi po ang kalusugan ng Pangulo. Thank you. Reminder lang po, one question and one follow-up. Next po, Tuesday New, DZWB. Hi ma'am, follow-up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. So siguro naman po ay credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan, since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yun ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Nako. Hindi po tayo maaaring Auntie Claire, hindi naman siya kung si Tuesday ng DCWB, hindi naman siya pinagtatanggol ko kasi una sa lahat yung mga doktor yung pag-aaral niyan iisa lang naman yan sa mga sakit, sa mga karamdaman, sa mga tawag dito sa condition sa katawan, iisa lang naman yan. Iisang libro ang binasa ng mga yan. St. Luke yan. Malamang sa malamang hindi siya magbibigay ng ganong klaseng mga komento o punto de vista dyan sa sakit ni Marcos Jr. kung hindi niya expertise yan. Ngayon, tama naman yung punto nitong si Tuesday New ng DCBB na bakit hindi na lang maglabas ng medical bulletin? Bakit imbis na ikaw magbida-bida dyan, ante, bakit hindi natin patayuin dyan yung mga doktor ni Marcos Jr. Sabihin nila na si Marcos Jr. okay naman, na siya, kumbaga,
ika nga nakaka-recover na siya. Hindi para sa iyo para manggaling na okay na siya, nakaka-recover na siya. Hindi ka Dr. Anticlair. Pagkakamalang kang abnormal sa ginagawa mo na yan. Magbigay ng anumang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit, at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin siya sa iba-ibang pang activities katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Natates, makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi pa pwede ba mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin? Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Medical bulletin. Ang nagsabi nga ng mga doktor na acute na, kumbaga severe na yung diverticulitis ni Marcos Jr. Ang sinasabi lang Tuesday, bakit hindi na lang maglabas kaysa magbida-bida ka dyan, dakdak ka ng dakdak. Hinihintay namin, eksperto, hindi aso. Talang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Hindi ko sasagot pa talaga tong si Tuesday. Sasagot pa talaga, ihirit pa talaga Ihirit pa, tama naman. Saludo, ang corona pinapasa ko na dito kay Tuesday. From Eden Santos. Hindi naman siya doktor, ma'am, bangag siya. Pero siya, katawan niya naman po yun. okay. Next question po. Palpal siya. Sabi nung reporter, okay, di ka naman namin kaisip at malaki bayad sa iyo ng Malacanang, kaya mag-coops ka lang dyan, walang problema. Maricel Hali, TV5. Maricel ulit. Round Good 2 morning. round 2. Ma'am, follow-up. Ay, hindi. Yesterday Ito you palang mentioned po na back to normal na yung activities ni PBBM, but it seems that he's still choosing which activities to attend. Una po, paano po pinipili ng Pangulo yung event na dadaluhan niya, and paano natin pagtutugmain yung back to normal? Noong mga nakaraan po kasi nakita niyo naman po, magpupunta siya sa Antique, tapos susunod sa Negros Occidental. Isang araw lang po yun. Tapos susunod po, may meeting sa hapon. So yun po ang sinasabi ni E.S. Ralph, kailangan medyo hinay-hinay, pero hindi naman po talaga lahat. Hindi po mapapahinto ang Pangulo sa pagtatrabaho kung may kinakailangan po siya na gampanan ng mga private meetings at mga ibang activities katulad po ng EDC meeting. Yan po ay pinupuntahan po ng Pangulo. Kasi for example, yung kanina ma'am, within the palace lang naman yung event. So why did the President decide to skip the event kahit na nasa loob lang siya ng palasyo? So ano po yung nagiging factors to decide na okay, pwedeng dumalo dito ang Pangulo, dito wag muna? Nasa prerogative na po ng Pangulo yon. Kung nararamdaman niya po na ito muna ay dapat atinan muna ng mga alter ego ng Pangulo, yun po. Yun naman din po ang explain ni E.S. Reflecto. Thank you, ma'am. Ayun po. Next question po mula kay Mads Moratilio, Net25. Hi, ma'am. Ma'am, kahapon nagkaroon ng meeting si Davao City Mayor Baste Duterte and Chinese Ambassador to the Philippines, Chin Kwan. Pwede pong mahingi yung reaction ng Malacanang given na may issue ngayon yung Chinese Embassy regarding sa issue ng West Philippine Sea na nagkaroon ng meeting yung anak ng former president. Ano pong reaction ng Malacanang rito? Thank you. Wala magiging reaksyon ang Pangulo at ang Palasyo kung ano man ang ginagawa ng mayor ng Davao City. May kasabihan nga na tayo, no? Buntot niya, hila niya. Kung ano pong ginagawa niya, consequence niya po. Wala pong magagawa ang Pangulo sa anumang ginagawa ng anumang mayor, provided na naman ito ay hindi labag sa batas. Hindi ka naman pala. Huling tanong po, Chloe Hofan.
Parang sinasabi nitong si Auntie Claire para doon sa reporter na malisyoso, hayaan nyo na, baka sampaling ko kayo ng mga larawan dyan na nakipagkita itong si Lisa Araneta Marcos dyan sa ambahador ng China sa Pilipinas. Ha, hinay-hinay sa pagtatanong, baka masampal kayo ng realidad ni PH Update, okay? Ana, Business World. Morning po, Yusek. How do Kasi ang issue doon, kay Lisa Araneta Marcos, hindi siya opisyal ng pamahalaan, nakikipagkita siya sa ambahador, okay lang. Yung mayor na merong hawak ng isang lugar sa Pilipinas, siya ang padre de pamilya sa isang lugar at gusto magkaroon ng magandang relasyon doon sa bansa na nagbigay sa kanila ng napakagandang tulay. Hindi pwede. Hinay-hinay ha. Hinay-hinay sa pagpapansip-sip. Mga reporter dyan sa Malacanang Press Cartel ha. does Malacanang respond to recent downgrades by international institutions, including the ADB, World Bank, S&P Global, and AMRO of the Philippines' 2025 and 2026 growth outlooks ahead of the release of the full year 2025 GDP figures tomorrow? Actually, natanong mo yan kahapon, kaya ginawa ko ang aking assignment. Okay, tinanong po natin at ito po ang mensahe. And I quote, "The government takes note of the recent downward revisions by international financial institutions to the Philippines fiscal year 2025 GDP growth forecast ahead of the official GDP release. These revisions reflect lingering global uncertainties, tighter financial conditions, and the moderation in domestic activity observed in the third quarter this year. Nonetheless, the Philippine Ayun na nga mga kababayan, dito nung natatapusin ang ating reaction video, binobola na lang ho tayo ni Auntie Claire. So Luis, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mabuhay ho kayo lahat, palakpakan natin ang bawat isang mga kababayan natin na magla-like at mag-share nitong video na to. Maraming salamat ho. Kalnad ng Pilipinas. Saludo.